Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Putok yung switching IC ng primary. Convert natin ito sa 4 wires module na lang. Yan, so ito yung mga ka-DIY, isang Midea na window type aircon. Walang power, putok yung primary ng IC. Yan, so convert na lang natin sa 4 wires. Ito is basic pa rin na aircon, hindi ito inverter, basic pa rin ito. So gumamit lang ito ng board para medyo social daw. So kung tutuusin, ito ay basic pa rin. So ito ay hindi isang inverter at basic pa rin ito. Bali meron lang itong board para medyo presentable or medyo latest tingnan. Pero kung tutuusin mga ka-DIY, ito ay basic pa rin talaga na aircon at hindi ito inverter. So unang ginawa ko dyan mga ka-DIY is walang power yan, kaya binuksan ko. So nakita ko agad putok yung kanyang switching ng primary. Yan, yung IC na yan. Yan, bali tinanggal ko na ng long nose yan. Winasa ko na yung IC na yan kasi wala din naman tayong pamalit yan. Kaya ang gagawin natin is i-convert na lang natin yan sa 4 wires module. So ang 4 wires module talaga ang sagot talaga mga ka-DIY, basta primary yung problema or primary section or mga ganito. So kayang-kaya ng 4 wires ito mga ka-DIY. So hindi ito bibigay ang 4 wires natin kapag ganitong circuit lang ng primary. So applicable yung ating 4 wires dito, pwedeng i-4 wires yan basta mga ganito, yung mga window type at hindi naman gaanong mataas yung voltahe ng primary natin. So kayang-kaya yan ng ating 4 wires module. So yan, bali isa itong window type na Midea, Korean brand, galing pa ito sa Korea. So dito pa napadpad sa atin. So ayan, bali sira kasi yung pump ng aking sira kasi yung pump ko, nang umorder pa ako, kaya yan, iba rin yung taga video ko mga ka-DIY. Yan, bali yung barkada natin yung nagbibideo, kaya hindi ko mapukusan. Wala kasi akong pump. Yan yung sagot, 4 wires module para sa ating mga no power. Basta board ang pag-usapan na na walang power. So nandyan ang 4 wires module para sagutin or buhayin uli yung board. Yan, basta't walang short sa secondary, sure talaga na walang short ang secondary, pwedeng apply yung ating 4 wires module. Kailangan muna kayo mag-test ng secondary bago nyo ikabit itong 4 wires module natin. So ang setup ng ating 4 wires module, ang unang gagawin natin is ganito. Yung main filter ng ating primary, diyan natin ilalagay sa negative. Yung negative din, yung kulay itim na wire ng ating 4 wires, ilalagay natin sa main filter sa negative. And then yung positive naman is yung kulay pula. Yan. Yung pulang kulay pula naman yan mga ka-DIY is ilalagay nyo sa positive ng ating filter capacitor, pero hindi doon sa pinaka-positive. So sundan nyo yung positive ng ating main filter at tatagos yan sa ating pinaka-transformer, at dyan kayo mag-connect sa ating snubber circuit bago pa siya pumasok ng diode. So dyan nyo na ikabit. Yan, kailangan makalabas muna siya ng transformer bago pumasok sa snubber circuit, at dyan nyo ilagay sa pinaka snubber circuit. Yan, bago paglabas talaga ng chopper transformer ng coil, so dyan nyo ilalagay yung pinaka positive. At yung dalawang wire naman ng ating 4 wires, so bali i-modify ko pa to. So hindi ako magagamit ng trimmer, ang gagamitin ko is ganito. I-modify ko siya yung tatanggalin natin yung pinaka optocoupler ng secondary. Ihang ko na yung secondary na yan ng optocoupler, at dyan ko ilalagay yung dalawang wire. Ibali i-modify ko rin yung setup ng ating 4 wires. Yan, importante yan ngayon mga ka-DIY, yung ating 4 wires module, lalong lalo na sa mga aircon tech na hindi pa sanay sa mga electronics. Kailangan sumabay na kayo sa panahon ngayon kasi lumalabas na talaga yung board. Sa atin din na natin maiwawasan yan. Kailangan sumabay tayo sa electronics. So hindi na tayo mechanical lang. Kailangan pagdating sa board, kahit pa paano meron din tayong kunting nalalaman, kahit mag 4 wires lang. Malaking bagay na yung 4 wires. Alalay nyo lang yung hindi pa marunong talaga sa electronics. So kunting kunting tiyaga lang talaga para magkaroon kayo ng idea kung paano pa ma-resolve. Kailangan yan mga ka-DIY, huwag kayong mag-stay lang sa mechanical. Kailangan mag-aral din kayo kahit konti lang sa electronics talaga, yung basic. Napakalaking bagay at napakalaking advance na yung
matuto tayo sa electronics. Ayan. So hindi ko kasi ma-explain dyan kasi nga voice over ito mga ka-DIY. So hindi ko na talaga inaisa-isa kasi yan o, may iba yung kumuha ng video natin. Bali wala kasi yung kapatid ko dyan kaya iba yung nag-video. Yung mismong nag-atid ng aircon yun ang pina-video ko. At voice over ko na lang para yan kahit pa paano is yung may mga alam na sa mga forwards is alam nyo nila. Yan. So yan, tinanggal ko yung optocoupler ng original doon sa board. At yung optocoupler naman ng hinang natin, yun naman nagkakabit natin dito sa secondary. Yan o. Yan, dyan ko ikakabit yung ano, yung wire natin. Yung nakahang na yun sa optocoupler. So dyan natin ikabit. Yan. So kabit lang natin dito sa secondary. Ayan. So napaka-basic lang naman ito mga ka-DIY. Meron din naman kasi itong diagram yung ating forwards kaya hindi din kayo malilito. Kailangan nyo talaga mga ka-DIY mag-aral ng basic electronics. Yan. At isa pa ay mag-aral kayo ng diagram. Yung dalawang yan is pag pinagsama nyo, kahit anong circuit yan, kahit anong power supply yan, kaya nyong kabitan yan ng forwards. Yan. Sa mga LED TV naman, may mga applicable din kasi itong forwards nito. May hindi rin ito pwedeng ilagay din sa ibang power supply kasi nga lalo na sa may mga LED TV na lalo na sa yung mga lumang LED TV na mayroon siyang ano, meron pa siyang boost up. So meron din itong problema itong forwards na to minsan na hindi pwedeng ikabit din sa ano, sa ibang circuit ng power supply. So lalong-lalo ng mga ka-DIY doon sa may mga PFC. So hindi ito applicable yung ating forwards. So dito is applicable yan sa mga ganitong klase mga board, mga maliliit lang naman ito na mga board. So yan, applicable yan dito. Yan. So kung napapansin nyo mga ka-DIY, so sure natin. Yan. So napaka-basic lang naman ito. So upload na lang ako ng mga panibagong video nito mga ka-DIY sa mga power supply. So hindi pa alam kung paano magkabit ng forwards. So magtuturo ako nitong step by step talaga. Yan o. So yun, nakabit na natin. Ganun lang kabilis ay kabit yung forwards. Napaka-basic lang naman yan. Yan. Pwede na natin itong ilagay dito, ipwesto. Testing na kagad natin. Tapos yung MOSFET naman ng ating forwards, ikakabit lang natin sa pinaka-heatsink nitong cover. Itong ating pinaka-case ng ating ano. Yan, sabit lang muna natin dito. Yan. Sabit lang muna natin forwards at ikabit natin doon sa ano, sa display. Yan. So tiyagain nyo mga ka-DIY na matuto kayo sa electronics. Kasi para kayo na yung mag-repair na talaga. Hindi nyo na idalhin doon sa may ibang technician pa na marunong. Tiyagain nyo lang. Kailangan nyo lang magtiyaga ng electronics para makuha nyo. Importante kahit hindi kayo nag-aral, basta mabilis yung pick up nyo sa repair, mabilis kayo matuto o mabilis kayo makapagbasa ng mga circuit. So kahit nga hindi ka marunong sa, hindi ka nakapag-aral electronics, kung mabilis ka makapag-pick up, madali lang ito matandaan. Ayan. Madali lang itong gawin. Basta alam nyo yung diagram, paano siya i-set up. Diagram pinaka number 1 at yung familiarize o familiarization sa mga pyesa. So yan, so testing natin ito mga ka-DIY, position na natin. Yan, testing na kagad natin, hindi na ako nag-cut ng video, tuloy-tuloy lang to. Yan, saksak natin. So yan mga ka-DIY, bale saksak na natin dito. Yan, so okay na, nag-una siya mga ka-DIY, meron tayong power. At kung napapansin nyo mga ka-DIY is ayan, so may power, may hangin na, umandar na yung kanyang pan. Nagkaroon na ng power at umandar na yung pan. Ito na problema natin, Korean kasi ito mga ka-DIY. Yan, gumamit pa ako ng cellphone dyan para i-translate yung mga Korean na yan kung paano yung ano, pero yung power on at saka yung ating temperature is nasiselect ko naman, pero yung ibang function dyan is gumamit pa ako ng translator doon sa ating cellphone at gumamit ng Google para ma-translate natin yung Korean. So nabasa naman natin kung saan yung mga function niya at ayan, bali nilagyan natin ng label yan bago natin i-release sa customer. Nilagyan ko yung mga label yan, i-translate ko na yan sa ano, tapos nilagyan ko ng sticker. So hindi ko na pinakita,
Bali na translate na natin yan. So yan, gumagana na yan mga ka-DIY. Ang problema pa dyan, gumagana naman yan pan, ayaw mag-start yung compressor. Dahil nga mga ka-DIY, ayaw mag-power on yung ayaw yung button bumaba ng temperature. Kailangan muna nang ibaba yung temperature natin para gumana yung ating compressor. So kaya ang gagawin natin dyan, yan, gumagana na yung pan pa lang yung compressor, hindi pa gumagana. Kaya ang gagawin ko dyan mga ka-DIY, kasi yung kanyang button is stuck up. Yan, tinanggal ko muna yung pinaka yan, papalitan natin yung button, yung power on. Yan, yung mga button na hindi nagpa-function yung iba. Papalitan ko muna, pati dito sa likuran is merong corrosion yan. Yung mga natin, matagal itong na-stuck tong aircon na to kaya yan, nagkaroon ng problema yung mga tack switch. Yung mga tack switch niya is yun, pinalitan natin. Ngayon is lumalamig na yan yan, lumamig na. So i-assemble lang natin ito mamaya mga ka-DIY para patakpan na natin at maibigay natin doon sa ating minamahal na customer. At ito naman mga ka-DIY, meron naman ako ditong na troubleshoot at wiring na e-bike, ayaw mag-on. Yan, sa ngayon is okay na siya. Yan, so meron tayong ni-repair dito sa controller niya. So hindi ko na pinakita. Yun, goods na yan, pwede na natin ibigay yan sa customer natin. At ito mga ka-DIY sa ating shop, yan, maliit na shop natin. Ayan, so kahit lang mga ka-DIY, na-repair natin dito. So kung ano yung pumasok, so tanggapin natin kung meron or wala. So okay din, magpasalamat din tayo. Hanggang dito na lang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.